salita ng Diyos para tayo ay tumatag, lumakas, namnam na naman ang panibagong salita ng Panginoon. At dahil ang salita ng Diyos sa Hebrews chapter 4 verse 12, sabi roon, the Word of God is powerful, is quick, it's like a sword, no? Talagang mangungusap sa atin ito. Kaya kung ano man ang salita ng Diyos, tanggapin din natin. Sapagkat siya po ay nangungusap, mangangaral, at magbibigay sa atin ng kalakasan. Kikinig tayo ng salita ng Diyos sapagkat yun po ang kinakailangan. Sabi po kasi sa Hosea chapter 4 verse 6 na my people is perishing because they are lack of knowledge. So tayo mga Kristiyano, kailangan natin na makaalam pa ng salita ng Diyos. Kahit may alam na tayo, kailangan makaalam pa tayo. Para hindi tayo ma-perish. Sabihin natin, no? At aware tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Amen. So hiramin ko po ang tainga ninyo. Hindi ko po tatanggalin. Hiramin ko lang para you listen the Word of God. At hiramin ko rin po ang puso ninyo. Okay lang po ba? Amen. Hindi ko siya tatanggalin. You set your heart, listen the Word of God, and the Word of God will put it in your heart and in my heart. Amen. At sa umagang ito, yandahin niyo na rin po ang inyong notebook, ang inyong ballpen, upang isulat ang salita ng Diyos at hindi natin ito makalimutan. May I call on the presence of our beloved Reverend Pastor Paul Chu to preach the Word of God. Pakagalan. Magandang umaga po sa inyong lahat. We look at the Bible. Today's text is very long, so I did not write all. John S. Porter, please read continuously. Matthew chapter 28, verse 1 to 10. Matthew chapter 28, verse 1 to 10. Matthew chapter 28, verse 1 to 10. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. At narito lumindol ng malakas, sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. At naparoon at dinulong ang mga bato at nakaupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang niebe. At sa takot sa kanya nagsipanginig ang mga bantay at nangaging tulad sa mga taong patay. At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong mga takot, sapagkat nalalaman ko na inyong nahanap si Jesus na pinako sa krus. Siya'y wala rito sapagkat siya'y nagbangon ayon sa sinabi niya. Magsiparito kayo, tingnan niyo ang dakong pinalagyan ng Panginoon. At magsiyaon kayong madali. At sa kanyang mga alagad ay sabihin niyo, siya'y nagbangon sa mga patay at narito. Siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea. Doon makikita ninyo siya. Narito, sabihin ko na sa inyo, ang nasabi ko na sa inyo. At sila'y nagsialis na madali sa libingan na taglay ang takot at ang malaking galak at nagsitakbo upang ibalita sa kanyang mga alagad. At narito, sila'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, magagalak kayo, at sila'y nagsilapit
at niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Verse 10, nang magkagayoy, sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong mga takot, magsiyawon kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na magsiparoon sa Galilea at doon makikita nila ako. Amen. And if Jesus Christ died on the cross, and then before his death, he told many times already to the disciples, but nobody believed it, and then they did not give any attention to his word, because they did not believe the resurrection. So when Jesus Christ died on the cross, and many persons were very, very joyful, and then many persons was very, very sad, because all the disciples of the followers of Jesus Christ were very sad, because Jesus Christ will be our Savior. He will save us from Roman soldiers, so we can be independent from Roma. And then He will make He will save our country and our people. They believe it, and then they follow. I mean, even if they believe He is the Son of God, I mean, they did not remember His word. So after His death, all people, they thought all things are finished. And finished. So they were very sad. No more hope. And then the other persons, the other persecutors, they were very joyful. Their political enemy died.